Mahigpit na minomonitor po ng Pag-asa ang Bagyong Paulo. Huling namata ng sentro po nito sa laying 150 kilometers east ng Kasiguran, Aurora. Posibleng maglandfall po ang bagyo sa northern portion ng Aurora o southern portion ng Isabela. Ang iba pang update patungkol sa bagyo, alamin po natin mula kay Pag-asa Weather Specialist Lian Loreto. Magandang umaga po, Ma'am Lian. Ano po ang update sa ating bagyong binabantayan? Magandang umaga po, Ms. Dayan, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Ito nga pong si Severe Tropical Storm Paulo ay malapit na nga pong maglandfall either po sa may Isabela o sa Aurora. At ngayon meron pa rin po itong taglay na hangin na aabot sa 100 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 125 kilometers per hour na pwede po nating maihalin tulad doon po sa mga sasakyan na nasa may freeway. So malalakas po yung hangin na dala nitong si Severe Tropical Storm Paulo. At dahil nga po doon ay posible nga po magpatuloy pa po ito mag-west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour at babaybayin itong Cagayan Valley dito rin po sa may Cordillera Administrative Region at sa may Ilocos Region. At dahil mabilis nga po ang kanyang pagkilos, posibleng makalabas na din ang ating Luzon landmass mamayang gabi. At tinitingnan nga po natin sa ating forecast track and intensity, posible na pong lumabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. At dahil nga po sa malalakas na hangin na dala nitong si Bagyong Paulo, nakataas na ang wind signal number 3 sa may northern portion ng Aurora, central and southern portions ng Isabela, northern portions ng Quirino, Nueva Vizcaya at sa may mountain province, Ifugao, southeastern portion ng Abra, northern portion ng Benguet, central and southern portions ng Ilocos Sur at sa may northern portion of La Union. Sila po yung makakaranas ng pinakamalalakas na mga hangin na pwede nga pong makapatumba ng mga light materials na mga estruktura dahil posibleng umabot hanggang 117 kilometers per hour yung mga hangin po sa nabanggit na lugar. Wind signal number 2 naman po ang nakataas sa central and southern portions ng mainland Cagayan, nalalabing bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, central portion ng Aurora, northern portion ng Nueva Ecija, central and southern portions ng Apayao, Kalinga, nalalabing bahagi ng Abra, Benguet, central and southern portions ng Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur at La Union at sa may northern portion ng Pangasinan, posibleng umabot hanggang 88 kilometers per hour ang kanilang mga hangin na mararanasan. Wind signal number 1 naman po sa nalalabing bahagi ng mainland Cagayan including Babuyan Islands at dito rin po sa Aurora, northern portion ng Quezon including Polillo Islands, Camarines Sur, northern portion ng Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, nalalabing bahagi ng Apayao, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Pangasinan at Nueva Ecija, northern portion ng Bulacan, Tarlac sa may northeastern portion ng Pampanga at northern portion ng Zambales, posibleng umabot hanggang 61 kilometers per hour ang kanilang mararanasan ng mga malalakas na mga bugso ng hangin. At kahit wala po tayong wind signal, posible din po tayong mahagip nitong mga pag-ulan o mga cloud bands or rain bands nitong si Severe Tropical Storm Paulo. Posible nga po yung mga pag-ulan dito sa Metro Manila, sa may nalalamig bahagi ng Central Luzon at may Calabarzon area, pati na rin po sa may Mimaropa area, kaya posible pa rin po yung mga flash floods at landslides. At isingit ko lang dito po, kung nandun po tayo sa mga bulubunduking lugar, ay posible pong mas lumala yung mga pag-ulan nitong ating bagyo, kaya mag-ingat po tayo sa posibilidad po ng mga landslides. At aside po doon, ay may nakataas na nga po tayo na gale warning sa may seaboard ng Northern Luzon at sa eastern seaboard naman po ng Central Luzon. Bawal ang paglayag ng ating mga kababayan, posibleng umabot ng 11 meters yung mga tag-alon natin, which is katumbas na po ng 3 palapag na gusali doon po sa may eastern seaboards po ng ating Northern Luzon. Kaya't mag-ingat po yung ating mga kababayan, bawal pa pong pumalaot. At aside po nga doon, ay posible pong makaranas ng mga storm surge o daluyong yung madadaanan nitong si Bagyong Paulo, especially na nga po dito sa may Aurora at Isabela, posibleng umabot ng hanggang 3 metro yung kanilang mga daluyong na mararanasan. At yun naman po ang latest galing dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto. Maraming salamat po sa update, Miss Lian Loreto, mula po sa Pag-asa.